Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa Cagayan de Oro City. I'm your host, Epos, and welcome sa ating programa, Good Morning, CDO! Maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa mga videos natin dito sa Pinoy Rob YouTube channel and also sa followers natin sa Facebook. Thank you so much once again, guys. And also, if bago ka lang dito sa Pinoy Rob YouTube channel natin, please don't forget to subscribe. Hit the bell button para ma-notify ka sa bagong video natin na i-upload dito sa Pinoy Rob YouTube channel. And today, alam nyo ba kung paano gumawa neto? Eksklusibo sa Holy Week or Semana Santa ng Pilipinas. So let's go and gagawin natin to, guys. Here's the tip and the instruction kung paano gawin tong binignit ng Pilipinas. Tuturuan namin kayo, I believe na meron kayong mga kanya-kanyang taste sa binignit or kanya-kanyang preparation sa binignit. Just wanna share our preparation din sa binignit. Ano yung minimix namin sa binignit. So with me, the cook sa araw ngayon, she is Vilma. So kailangan lang natin, guys, is ito yung lutya. So ito yung binabalatan ni Ma'am Vilma. Also, you will be needing, kakailanganin nyo din yung kamote. So medyo dirty pa to siya kasi galing pa to sa sa lupa. Talagang fresh na fresh sa lupa. We also have katas ng niyog. So paano kukunin ang katas ng niyog? Iko-compress natin to, tsaka lalabas ang katas ng niyog. Also, hindi kompleto din ang binignit kung walang saging. Ayan. Siyempre, sugar, brown sugar. Siya nga pala, guys, yung sugar na binili namin is just 1/4 sugar, no? So, depende sa inyo kung ano yung taste ninyo. Kung gusto nyong napakatamis ng binignit nyo, depende na rin yan sa inyo. So, sa amin, hindi kami matamis, no? Matamis. Hindi kami kumakain ng masyadong matamis. So, okay lang. So, normal lang talaga yung taste namin. Yung pampakulay sa binignit para maging purple or violet yung kulay. Tignan nyo, guys, oh. So also, meron din tayong tinatawag na sago. As you can see, different yung kulay. Merong berde, merong transparent, meron ding orange. At meron din tayong langka. Langka or tinatawag nilang jackfruit. Ayan, so nilalagay na yung pampakulay. So first, magpapakulo kayo ng tubig, guys. Sa with the pilit. Isang malaking kaldero. Tapos, kasama na yung pilit na bigas. Ayan, oh. Okay, pilit na bigas. Hinihiwa na yung kamote, guys. Napakatigas ng kamote. So, walang matigas na kamote sa mainit na kumukulong tubig. So, ito na, saging na. Okay, almost ready na para ilagay sa malaking kaldero. So, i-mekos-mekos muna natin mga Kapinoy Rob yung malagkit na bigas. Kasama na yung pampakulay.
Okay, dito naman tayo guys sa katas ng niyog. Lagyan ng mainit na tubig para makuha yung gata. So nilagyan namin to ng mainit na tubig, binukal or kumukulong ininit na tubig. Para i-compress natin, so lalabas yung katas ng niyog. Agay! Dito eh. Pag na sa okay sa kaya ang init o sa pana. Napakainit! Ito na yung katas ng niyog. Yeah. Ayan, mekos-mekos na naman. So, for 2 to 3 minutes na naman, chine-check yung bigas na malagkit kung malambot na ba. So, yung kamote guys, medyo hindi pa siya ganun ka malambot. So, anyway, madali lang yung lalambot yung kamote at saka gabi. So, ito na yung langka guys. So, babalatan natin. So, ako yung kukuha sa bahay ng langka. So, si Vilma yung magpa-finalize. So, careful kayo guys. Kasi, yung langka, meron siyang malagkit na, yan yung tinatawag sa Bisaya na tagok. Kasi yung tagok, pag mapunta yan sa t-shirt mo, magmamantsa yan. So, bago kayo humawak ng kahit ano, make sure na nakahugas kayo ng kamay para wala na yung tagok. Malalaman mong tagok yan kasi napakalagkit like that, oh. Okay, so far, malinis na yung langka natin. So, ready na to ibabad sa kumukulong tubig. Okay. Kata na. Checking again. So, medyo malambot na ang lahat na nasa kaldero. Ayan, kumukulay na siya ng violet guys dahil doon sa pampakulay na nilagay natin. Medyo matigas pa yung kamote. Mamaya, lalambot pa yan guys. So, to prepare, kunin mo natin yung mga kalat para maging malinis naman yung natin, preparation table. Tapos maghugas ng kamay kasi malinis na yung kaldero. Tapos pag meron pang mga natitira-tirang mga balat galing sa niyog, galing sa kamote, sa banana, sa saging, baka mailagay sa kaldero. Ayan, so imekos-mekos for 2 to 3 minutes na naman. Isa sa indicator na pwede na yung binignit natin, pwede na kainin. Yung malagkit na bigas is malambot na. Okay, malambot. So ibig sabihin, pwede nang kainin yung binignit. Ayan, so it's time to babad the saging para sabay silang lalambot. Yung saging, kamote, gabi, tsaka yung langka, mamaya natin lagay yung langka. Pagkatapos, ilagay ang asukal. Ayan, pati yung cellophane, ilagay nyo na rin guys para kumpleto. Bitaw, joke lang guys. Okay, so nilagay namin lahat ng sugar na 1/4. Brown sugar para healthy. With the mekos-mekos. So nilalagay na natin yung sago. Okay, kulay orange na sago. Tsaka kulay berde na sago. Okay, pagkatapos mekos-mekos, antayin naman natin ng iilang minuto. Pagkatapos mabalatan at saka langka, so i-slice na natin para kasi last na ingredients siya na ilalagay sa malaking kaldero.
Alright, ilulunod na natin yung langka. Medyo malambot-lambot na yung kanin na malagkit. At eto na yung katas ng niyog. So, malapit na guys. Malapit na yung binignit. Malapit na! So, antayin natin ng ilang minuto. Pero, itatry muna natin kung okay ba. So, dyan nyo itatansya guys kung kulang pa yung asukal o hindi. Sa amin, medyo kulang pa yung 1/4 sa ganitong kaldero. So, let's add more sugar. Okay, so tignan natin kung okay na yung lasa mamaya. Smekus. Tsaka pagkatapos nito, pag maluto na, ibebenta na natin. Joke lang. Kakainin natin syempre, di ba? Alright, so let's try. Napaka-espiso ng binignit natin. Okay na? Yan, okay na daw yung lasa guys. So ready to eat na mamaya pa. Sige, antayin natin pag malambot na talaga lahat yung ingredients. So syempre, para mas malinis pa yung lugar na ginamit natin na pag-prepare ng binignit, let's wash muna the filter, the plates, and everything na ginamit natin para sa binignit. So matulog muna tayo. Pagkatapos natin matulog, luto na yung binignit. Wait for it. Here it comes. Almost there. Alright. Ready na yung binignit natin. Okay. Mainit. So let's go. Let's try and eat our binignit. Sineserve na yung binignit. Woohoo! Let's try na this. Ang init! So, napakasarap guys. Sobrang sarap. Medyo malagkit. Matamis. Puno ng prutas, saging at saka langka. Ayan. So, kung gusto nyo magluto, so wag nyo nang patagalin pa. Just do what we did. Gayahin nyo lang ang ginawa namin. And swap yung budget natin doon. At saka try until you succeed. Kasi kanina hindi pa matamis. So we tried and tried. So ayun, nakuha na yung lasa. So thank you so much guys for watching. And see you sa ating next vlog. And please, bago ka lang sa YouTube channel natin, please don't forget to subscribe. Hit the bell button para ma-notify ka sa bagong video natin na i-upload sa Pinoy Rob YouTube channel. Thank you so much and abangan sa susunod natin na interview diri sa i-feature natin diri sa Pinoy Rob YouTube channel. Ito ang susunod na video. So I'm your host Epos and good morning! CDO!